Hello, good morning guys. So, nandito naman po tayo sa Asia Homeworks. Then, excited po kami ngayon na i-share sa inyo itong video na ito. So, ito pong video na ito is requested by Sir Rogie Bernardo ng Amaya Escape Subdivision, Barangay Manggahan, Santa Maria, Bulacan. So, shoutout sa iyo, sir. And thank you very much po at kami na pagkatiwalaan mo para mag-repair ng lazy boy mo. At the same time guys, dito sa video na ito, ituturo namin sa inyo yung step by step paano ba namin na-repair ng maganda yung lazy boy ni sir. At the same time, makatulong po, especially doon sa mga gusto mag-repair ng ganitong klase ng sopa. So before we start guys, so please like and share this video, subscribe para mas updated ka po sa ginagawa natin dito sa Asia Homeworks. Again, thank you and see you soon.
Dito mo siya ikakabit guys. Papunta dun sa connecting. So ito po, nakalagay ito sa gitna. So pwede mo rin naman i-level, depende sa gaano kahigpit yung gusto mo o gaano kaluwag pagka binabatak mo siya rito. So dito lang po yan ina-attach guys, dito. So may dalawa po yan. Kung gusto mo na medyo maluwag, so dito mo po ilagay sa unahan, and then yung gusto mo yung normal lang, so nandito sa pinakailalim. So depende na po sa inyo kung anong gusto nyong higpit ng press nya rito. Okay. So yun guys, so i-check naman natin yung frame. So tara, let's go. So yun guys, so ito naman ngayon yung kahoy na nakalagay dun sa Lazy Boy ni Sir Roji. So yun guys, overall nung kahoy guys, okay pa, all good. And then yan, made from Palo China. Yan, then may Palo China na plywood. And then yan. So overall guys, okay pa. And then yan, Palo China guys, common na nakikita natin sa mga paleta, no? Lalo na pag galing import product. So nakapaleta ng Palo China. Then usually talaga sa ibang bansa guys, lalo na kung galing sa ibang bansa yung Lazy Boy, common na talaga na Palo China talaga yung ginagamit na kahoy. Nagkakaiba lang guys kasi dun sa Palo China na sa kapal. So dito sa Palo China ni Sir Roji, compare dun sa iba na gawa nating Lazy Boy guys. So ito is yung sidings niya is made from plywood na Palo China. Then compare doon sa iba na pure wood talaga. So and then makapal. So ito medyo manipis siya. Pero okay pa rin naman guys. Hindi naman din sa kapal. At saka sa nipis ng plywood nakikita. Nasa pag-iingat pa rin naman. And then yung nosag niya guys, okay pa. And then yung mga nosag clip, nasa ayos pa lahat. Yan. And then dun sa arms. So yung arms niya guys, so meron dito lawanit board na nakakabit. Yan, para dun sa arms. And then nakabalot yung sidings guys ng yan, fiber peel. So yan. The rest guys, okay pa. Then check naman natin guys yung upuan. So tara, let's go. So yun guys, so check naman natin ngayon yung sandala ng Lazy Boy. So ayan guys, as you can see, ayan, nangyari dun sa leather ni Sir Roji, no? Talagang nalagas na. So ayan. So pansin ko lang guys, so dito sa right side, so mas lagas na talaga. So possible na ito yung madalas na naupuan ni Sero, nagagamit ng mga bisita niya, no? And then dito sa kabilang side guys, so wala pa namang sira. So ngayon guys, i-check natin, no, yung kung anong leather yung ginamit. So ayun guys, hindi ko masabi kung anong klaseng anong brand ng leather to guys, pero yung texture niya guys, parang kasing texture siya ng ng German leather. Pero yung sa tibay, hindi ko lang alam kung yung tibay is kasing tibay ng German leather guys. Kasi pansin ko dito talaga, yan o. Yan ay nangyari, nagkabiyak-biyak, nalagas talaga, yan o. Natutungkab talaga siya. So dalawa lang guys, dalawa lang yan, either na talagang yung leather na ginamit is weak or hindi maganda, or pwede rin natin sabihin na may possibility na may ginamit si Sir na pampakintab ng leather or
Yun, may tendency kasi yun guys na pag ginagamitan mo talaga ng medyo matapang talaga na pamahid ng leather, may tendency talaga na magkaganito yung leather natin. Pwede rin po na depende sa temperature ng bahay ni sir or dun sa room ni sir, no? Pero nung nagpunta naman tayo sa kanila, okay naman yung yung temperature ng bahay. Hindi naman siya ganun kainit at saka hindi rin naman siya ganun kalamig. Pero yun, common talaga na nasisira leather guys pag masyadong mainit yung loob ng bahay. Or nakakasira din guys yung tinutulugan niya. Example sa mga lalaki, minsan matutulog na walang damit. So yan, yung acid ng pawis yan, minsan nakakasira din yan ng leather guys. Hindi lang yung mga chemicals, no, even yung pawis din natin. So nakaka-damage din ng quality ng leather. Then dito guys, so every time na gumagawa kami ng lazy boy guys, unang-una namin chine-check yung gilid. So common kasi guys, dito tulad ng dati, no, mga ginawa natin na lazy boy, wala po siyang tricot. So common talaga dapat pagdating sa ganitong klase ng upuan guys, dapat meron siyang tricot. Kasi unang-una nakakakapal din po yun, the same time nakakapagpatibay din. At nakakapag yung mapipil mo talaga na nakaupo ka talaga sa lazy boy once na linagyan natin ng tricot. So yung tricot kasi ginagamit din yan even sa upuan ng sasakyan. So maganda talaga at malamig talaga yan sa malambot at malamig sa balat. So yan. Then may fiber peel, yan, nakabag pa siya yan. So ayan, check natin guys, ayan. And then sa wood, check natin yung wood. Yan, may fiber peel and then plywood na palochina. Ayan. So pagdating sa mga kabitan guys, yung sa lazy boy guys, natatanggal talaga yung sandalan nito. Pwede mo hugutin, may lock lang dito, ayan. Yan, once tinanggal mo yung lock, inangat mo yung lock guys, mahuhugot mo na siya doon sa mismong upuan. Yan din yung isa sa mga kaibahan ng lazy boy. So yan. Then yan guys, yung right side. So yan ang nangyari guys. Pwede rin nating sabihin na ito nakatapat to dun sa may bintana ni sir sa part na to. So madalas ito yung nagbibilad. Kaya mapapansin ninyo, ayan, magkakaiba sila ng damage. So possible na nandito yung sa right side yung bintana. Kaya yung init na focus siya dito sa right, then papunta rito. And then pagdating dito, halos wala naman guys halos walang sira. So ayan, malamang sa temperature yan guys, sa may bintana, sa may parte ng bintana nabibilad. So okay guys, so check naman natin ngayon yung upuan. So okay guys, so nandito naman tayo sa may mismong upuan na niya. So ayan. So siya nga pala guys, bago tayo umalis dun sa may parte ng sandalan. So additional nga pala guys, kapag binabaklas natin to, chine-check natin dito sa Asia Homeworks yung lazy boy. Chine-check na rin natin yung sidings. So, lagi ko namang hinahanap po, tinitingnan yung tricot, kung meron tricot at saka garter. Pero this time, same doon sa mga nauna natin na repair, wala siyang garter. So, yun, same doon sa dati kong binanggit na nakaaganda rin po at maganda rin yung mayroong garter yung gilid ng lazy boy. Common talaga dapat mayroon talagang garter. Pero hindi ko lang alam ngayon dahil siguro nagtipid na ng materials, no? At hindi na linagyan ng tricot and garter yung gilid. Yan. Pero may mga lazy boy pa rin naman guys o recliner na gumagamit sila ng tricot and then merong garter yung side. So para pagka gumagawa ka ng pa-curve na ganun guys, kapag may garter, makikita mo talaga yung ganda nung
ng pagka-curve niya. And then yung tricot, isa pa yun guys. May mga nakita rin naman ako na Lazy Boy na tricot, naka-tricot, tsaka merong garter yung side, yung mga sidings ng Lazy Boy, tsaka ang gaganda talaga ng mga gilid. Kaya lang guys, medyo pricey yung yung amount ng Lazy Boy once na may mga ganon. So pero dito guys, pina-repair sa atin ni Sir Roji. So as usual dito sa Asia, so lalagyan natin ng tricot yan and garter yung side. So para talagang sulit talaga yung pagpaparepair ni Sir Roji sa atin. And then yun nga guys, review natin yung upuan. So sa upuan guys, so positive, mas malaki ang naging damage ng leather dun sa right side. So upuan na papunta sa right. So possible nga guys sa temperature na nakaharap o nakatutok sa may tabi ng bintana. At madalas na nabibilad yung leather ko. So naging cause ng ganyan, nagkaroon ng damage. So ito guys yung parte ng kamay. So check natin loob, yan. Ayan, meron siyang fiber peel. Kaya medyo nag-open na, kaya medyo nadumihan na yung fiber peel sa loob. And then dito sa internal, so meron Gina cover na naka-cover, then before dun sa zipper. So itong arms ng Lazy Boy guys, special din to kasi may pocket type yung nito yung sidings. So ayan, may zipper, then dun ilalagay yung fiber peel. So ayan. Pero medyo mahirap talagang tanggalin guys kung magre-refill ka ng fiber peel dun sa arms ng Lazy Boy. So kailangan mo talagang baklasin. So useless din yung paglalagay ng zipper. Pero syempre re-restore natin. So i-retain natin yung zipper dun sa sa arms ng Lazy Boy. And then yan guys, same no sa mga gilid guys, kinaparin natin dito sa pa-curve, wala po siyang garter. And then check natin yung loob. So yan. So dito sa may footrest, yan. Ito guys, common na nababali ito Pero dito naman sa Lazy Boy ni Sir, mukhang wala namang bali. Mukhang bago pa, pero i-check pa rin natin. Then check uli natin dito guys. Ito, doon sa ilalim ng sa may ito yung footrest, yan siya. Dito dinadantay ibinti. Yan. Or pinapatong ibinti. So yan, foam. And then yan, may fiber peel din. Foam and fiber peel. As usual, wala siyang tricot. And then, nung chinek natin, wala rin siyang garter guys. Dito. Wala rin garter. Then, ganun din dito guys. Ayan, walang garter. Walang tricot. Sa foam, yan. And then, may tricot. Tapos, yung ganito nga pala guys na klase ng recliner o Lazy Boy guys. Ito, hindi siya pure foam. So, gumamit to ng pocket type na spring. So, ayan. May pocket type na spring. So, ayan. Compare dun sa mga nauna natin na repair na Lazy Boy guys. So, ito, compare dun is pure siya na foam, pero dito isa gumamit sila ng pampalambot. So ito yung pocket spring. So ayan. So okay pa naman guys, all good pa lahat yung pocket spring. Chinek natin, lahat naman nagpa-function pa ng maayos. Sa kabila ganun din, same pocket spring. Yan, pocket spring yung loob guys. Yan. Then yung footrest okay pa. So hindi pa siya bali. So good news yun. Hindi pa tayo magpapalit ng footrest nya.
Then, check naman natin yung gitnang upuan. So, ito, napagpalit ko lang guys. Yan. Yung ganito guys, wala na tong footrest. Ito yung nasa gawing gitna. Kasi wala naman tong mechanism eh. So, yan. Foam. Then, with fiber peel. Yan. Then, bucket spring yung gitna. So, yan guys. The rest, yung foam na ginamit, ay yung pampalambot na ginamit sa gitna is pocket spring. And then, doon sa sidings is foam. Pero, ngayon guys, ang gagawin natin dito is hindi na leather yung ipapalit natin guys. So, gagamit tayo dito ng fabric. So, Lazy Boy na fabric po yung cover na gagawin natin. So, good thing about fabric naman guys, since ano siya, may fiber peel siya guys, mas maganda kung ang upuan mo is fabric and fiber peel. Kasi yung fiber peel guys, nakakatulong din yan sa circulation ng air. Since kasi dito sa Lazy Boy, kaya meron lagi siyang fiber peel is nakakapagpa-warm o nakakapagpalamig ng upuan, lalo na kung leather yung gagamitin. So nakakatulong din yan para yung air dun sa ilalim mag-circulate, then maging malamig yung outcome ng leather. So pero ang napili ni sir is fabric, so maganda rin po yun dahil fabric, and then meron po siyang fiber peel, so talaga mag-circulate talaga ng maayos yung air dun sa upuan niya. Pero same, syempre dahil fabric, konting ingat pagka fabric kasi prone talaga siya sa pag nabasa, dire-diretso pumapasok dun sa loob ng upuan natin. So may tendency, dahil pocket spring po siya, so may tendency talaga na kalawangan yung pocket spring dun sa loob ng Lazy Boy. Pero yun, gagawin natin, and mukha naman si sir is maingat din talaga sa gamit. So probably talaga naka-ready na rin siya na hindi mabasa yung supa niya after nating ma-repair yung supa. So okay guys, so tapusin natin to.
especially dun sa mga lazy boy na may design, like katulad nung lazy boy ni sir na double stitches yung design. So yan. So kailangan po, kapag kinalas nyo guys, kung sandalan lang, kung ano yung una yung tatahiin, yun lang muna yung una yung kakalasin. And then, don't forget na magkaroon kayo ng marks. Importante yan guys, yung paglalagay ng marka dun sa lazy boy na gagawin ninyo. So hindi siya pwede na sabay-sabay or kinalas mo yung sandalan, kinalas mo yung upuan, yung mismong upuan niya, tapos na paghalo mo, so doon na magsisimula yung pagkalito guys. So para maiwasan lang yan guys, unahin nyo na muna, kung sandalan mo na, one by one yung pag-assemble ninyo. And then guys, siya nga pala, so ito nga pala yung napili na fabric ni sir. So actually dati po nga leather yan na gray, ngayon leather naman po na fabric yung ipapalit natin. So this time guys, ang napili ni sir na brand ng leather natin is Grease 13. So ito po yun, Grease 13. So yan. And then ito na po yung nawawala dun sa una nating review. Ayan. So ito po, meron po tayong binili na tricot para ilagay mismo dun sa cover ng lazy boy ni sir. So yan. And then ito na po yung mga nakalas natin guys. So yan guys, so mapapansin ninyo sa mga kinalas natin, linagyaran natin ng letters and then numbering para kapag po pinagdikit-dikit at pinagsama-sama uli, so hindi na po siya ganun kahirap assemblein. So yan. So yung size po nung tricot na binili natin o ilalagay natin doon sa lazy boy na ni sir, which hindi naman natin nakita doon sa lazy boy na nakakabit doon sa cover niya. So ang size po nito is 3/4 na tricot. So sa mga nagtatanong bakit kailangan ng tricot, yun po yung advantage ni lazy boy compare doon sa ibang sopa. Kasi po yung tricot, so napanood nyo naman yung last video ko na gumawa kami ng seat cover. So actually, yung paggawa po ng cover ng lazy boy, isa ginagamitan din talaga ng tricot. So hindi ko lang po alam bakit walang tricot yung naunang cover. Pero dito po sa Homeworks, ginagawa po natin is yung mga missing na parts, so missing na material, so ilinalagay po natin para maging more than restoration yung mangyari. So yan. And then ito yung mga nakalas natin guys. And then ito naman po yung mga natahi na. Ayan. Ayan guys, yung mga natahi natin. So ayan guys, fabric to leather to fabric. So ngayon naman, ayan, nakita nyo naman na may fabric and then tricot, in-apply natin. Sa paggamit nga po pala o pagtahi pala ng ganito guys, isa kakailanganin nyo ng walking foot na makina. So meron din naman tayong ibang makina like yung ginagamit natin sa pang-piping, pang-fabric. So yung mga makina po na yan, hindi po niya kayang tahiin o mahirap niyang tahiin yung merong dobling foam na katulad ng tricot. So mas advantage po kung gagamit kayo ng walking foot. So ayan. And then check po natin yung mga nagawa. So ito po yung parts ng sandalan. And then yan po yung tahi. So yan. And then ito. Yan guys. So kitang-kita nyo naman guys, no? Kasi guys, pag high speed yung ginamit nyo tas may doubling foam, medyo mahirap siyang batakin o mahirap makuha yung talagang tamang tahi niya. And then mahirapan din kayo. So advice ko lang po, kung maggagawa kayo ng cover ng lazy boy at lalagyan nyo ng tricot, much better na gumamit po kayo ng mga walking foot na makina. So ayan po. Then ito po yung nagawa natin. Yan. Diba? Ang ganda ng pagkakatahi niya guys. Ayan. Yan ito. Yan guys. Tama-tama lang yung tahi. And then, bakit nga pala walking foot, no? So, the word na walking foot, so dito sa makina nito guys, hindi mo na kailangan maghila. No? So, ayan po. So,
Pakita ko lang guys ha. So ayan po. Kita nyo guys. So pinupush mo na lang kapag tinatahi. So yung kahit makapal, so actually yan guys is doble na ng foam, no. So dalawang tela na yun guys, at saka dalawang tricot na yung pinaguntay natin. Pero kita nyo naman guys, so easy lang. Yan. So yun guys, so tapusin natin to, and hope na magustuhan ni Sir Roji yung gagawin natin na restoration dun sa Lazy Boy niya. So okay guys, so tara, let's go! A few moments later. So ayun guys, so natahi na natin at natapos na natin yung upuan and yung cover ng sandalan ni Sir Roji. So yan, konting recap lang guys sa mga nagawa natin. Then yan po, ito po yung sandalan niya guys, yan. And then check natin yung tricot. So ayan. So ayan po yung tricot guys. So ayan po, may mga tricot lahat, kaya malambot siya. And then yung dito guys nga pala, kaya siya may zipper, no? Kasi dito natin i-insert yung pillow niya. Kaya yung mga pillow niya. So ayusin natin yan dito guys. Then para tumambok uli siyang ganun. Then mas lumambot pa kapag in-attach na natin dun sa frame. So ito yung right side, and then ito yung left side. Ito yung pang left side na sandalan, then ito yung nasa gitna. So lahat guys, meron siyang zipper dito, and then dito natin ipapasok yung fiber fill. So ayan. Yan guys, yung sandalan. So yung design guys, so ni-retain natin. So yan, same design. So yung pagko-customize, pag-ano natin, yung pag-re-restore ng design ng Lazy Boy ni Sir. So ayan, ayos naman natin. So nakaiba lang, isa dati kasi is leather yung nakakabit, ngayon isa fabric na. Then guys, ito yung yung mismong upuan. So ayan, ito yung footrest nya. Ito yung sa gitna. And then ito yung sa right side. Ayan. So ayan guys. So same, meron din siyang tricot. So ito guys, ito yung parte ng upuan, then ito yung extension niya dun sa gawing harapan. Ayan, hanggang dito yan guys. Then ito yung sa footrest niya. Then yan guys, ito yung last, ito yung ayan. So same, i-insert na lang uli natin dito yung niya, fiber fill niya. So yan guys, so hintayin nating matapos to guys, yung tinatahing arms nung Lazy Boy ni Sir Roji. So and then assemblein na rin natin tong mga natapos natin, then para makita rin natin yung ginawa nating restoration dun sa cover ng Lazy Boy ni Sir. So yun guys, hope na matapos natin to ngayon, and then magustuhan ni Sir Roji yung ginawa natin sa Lazy Boy niya.
find what you love and excel, yeah. Push and pull and repel any hate. Go create what you want, feel compelled, yeah. And once you finally get a taste of the race, you'll never look back once you felt that. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. About others way before myself, yeah. I guess that's why I feel like I go through hell, damn. Wasting time on your dreams instead of mine, yeah. About to turn this franchise around on a dime, man. It's all about finding your right state of mind. It's all about turning the worst into fine. It's all about time and the work and the climb. From the thirst we will rise, I'm immersed in this life. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. Don't let somebody take your time and your worth. Just focus on yourself first. By thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts, but something deep inside won't let